Nakikita niyo? Naku po, ito yung sinasabi natin guys. Dapat po natin matulungan na manawagan tayo kung sino man po yung manghuli kay De La Rosa ngayon dahil po sa kaso na kanyang hinaharap dahil po damay po talaga siya. Siya po talaga yung pangalawang kanan po ng ating presidente nung si Tatay Digong. Tapos naging senador siya. Napakasikat pa naman niya. Kaya nakakatakot po itong balita. Magandang gabi po guys. Narito tayo, ipinatawag tayo ng ating kaibigan sa lahat po na nag-alala po tungkol po kaya Senator Bato de la Rosa. Natatakot po sila guys, kaya ipinatanong po sa ating kaibigan baka po meron silang maipayo at maipaabot sa lahat po ng mga nagsuporta kay de la Rosa kung totoo man po ito. Kasi meron silang nakuwang impormasyon. Kaya yun, no, alam po ng ating kaibigan kaya ipinatawag tayo. Nais lang po niya, salamat po kaibigan, alam mo pala to na mayroon nag-request sa atin na ganito. Oo, mayroon pong nag-alala ngayon. Kasi talagang napanood daw nila si De La Rosa hindi po talaga magpapahuli kung hindi ito maiipit sa kanyang warrant of arrest. Totoo po ba ito? Kasi mayroon pong ipinapaabot si tatay. Oo, hindi po daw natin alam yung baka mayroon pong sasanib na demonyo sa isipan ni Bato de la Rosa. Baka po makagawa po siya ng hindi maganda at manabla na lang ba? O mahirap po guys kasi maraming demonyo ngayon guys na paikot-ikot at saka sinasabayan po nila yung mga tao na may problema. Kaya dapat po ipagdasal natin po si De La Rosa na sana ay hindi po. At saka isipin natin pulis yan at malakas pa yung pangangatawan, malaking tao. Pwede yan na lumaban. Mayroong karanasan po yan at saka hindi po tulad ni Tatay Digong matanda na kaya hindi po siya makakilos ng maayos. Kaya dapat po, kaibigan, gusto po ko po talaga malaman po kung ano po talaga ang magaganap dito sa tuwing napapanood natin. Parang hindi po talaga siya magpapahuli daw kapag hindi siya maiipit. Pati sila kaibigan guys, nag-alala din baka po ay mayroon pong papasok na demonyo sa utak ni Sir De La Rosa. Sana naman po ay hindi kasi meron po ng mga anak, di ba? Kung meron pong maghuli kay Sir De La Rosa, sana po wala pong pananakit, no? Kung sino man po yung maghuli sa kanya. Kung si Torre, De La Torre naman noon. Kung si Torre naman patay na, hindi po maganda. Kasi baka po may sabunutan ba? Oo, hindi po maganda pag si Torre ang maghuli diyan. Kasi parang init-init talaga yung ulo ni De La Rosa diyan. Naku po kaibigan, nakakatakot po itong mga balita nila. Pati si kaibigan guys nag-alala. Ito po nakikita niyo? Naku po, ito yung sinasabi natin guys. Dapat po natin matulungan na manawagan tayo kung sino man po yung manghuli kay De La Rosa ngayon dahil po sa kaso na kanyang hinaharap dahil po damay po talaga siya. Siya po talaga yung pangalawang kanan po ng ating presidente nung si Tatay Digong. Tapos naging senador siya. Napakasikat pa naman niya. Kaya nakakatakot po itong balita. Ayaw po daw niya talaga magpapahuli. Kaya kaibigan, ano po ba dapat ang gagawin po dito? Sana po daw guys na matulungan natin na ipagdasal po na sana walang masamang mangyayari po sa paghuli kaya De La Rosa dahil po mayroon po nakita ang ating mga kaibigan baka po may sasanib na demonyo sa kanyang utak, no? Magrumintado na lang dahil po sa problema. Sana naman ay hindi po ninyo gipitin ng maayos po yung senador natin kasi po marami naman po siyang naitulong din po dito sa ating bansa. At saka sana naman po ay matugunan po ang mga hinaharap po nilang kaso na sana po ay pantay po yung laban na hindi po porkit wala pong lakas po ang kanilang posisyon ngayon dahil po meron po nakakatasana. Hindi po natin ididiin kasi balang araw sila naman pong makalamang dito, paktay kayo. Yun po talaga ang dapat kasi po dito sa mundong ito, sabi ng ating kaibigan noon, pagulong-gulong po, no? Meron po naiipit. Ngayon sa sunod naman sila naman po ang mang-iipit, di ba? Yun po ang hindi po. Tulad po ni Torre. Porkit nasa taas po siya ng posisyon. Tapos binangga po niya si Tatay Digong. Hindi po niya alam na paikot-ikot ang gulong Kung si Sara naman po yung
maging presidente sa sunod. Alam po ninyo, mahirap po talaga na pigilan po ang lakas ng mga Duterte at saka yung marami nagmamahal. Yun po talaga ang ibig sabihin natin guys ha. Hindi po yung malakas na pwedeng pumakte tayo. Hindi. Sa totoo lang, sobrang sikat po nila. Marami po talaga humahanga sa mga Duterte. Kaya dapat kung sino man po yung mga taong kumakalaban sa mga Duterte, hinahinay lang kayo kasi sabi ng ating kaibigan, walang ibang makapag-upo ng presidente, si Sara Duterte. Yun po ang totoo. Hinulaan na yan. Marami ng hula. At saka lalo na yung mga kaibigan. Kaya dapat po natin na ipaabot sa lahat po ng panood sa ating video. Pakishare guys na pagtulungan na lang natin na sana manawagan tayo kung hulihin man po si De La Rosa. Kasi lalo na ay nasaktan sila dahil po kay Tatay Digong na hinuli po ng ICC. Diba? Dapat po na ipaabot natin ang ating suporta ngayon sa mga nakakataas. Hindi lang po tayo bias pa na dapat po neutral po tayo, nasa gitna tayo lagi. Kaibigan, oo, nag-alala din po ako kasi ayaw ko talaga na mayroon po mga kapwa natin Pilipino magpatayan. Oo, dahil lang sa posisyon, dahil lang po sa galit, no? Kasi itong kaguluhan dito sa ating guys, ang mga kaguluhan dito na nangyayari dahil po ito sa mga material na bagay, politika. Nais lang po nilang kamkamin lahat ang kapangyarihan. Mahirap po talaga pag ikaw ay selfish. Sa lahat po ng nagplano ngayon na mahilig sa politika, politiko, no? Dapat po pag-isipan po yung mabuti. Alam po ninyo, kapag kayo ay sasali po sa ganitong larangan, alam po ninyo ang kahinanatnan po ninyo. Mahirap, no? Malapit ang kamatayan po ninyo dito. Lalo na, makikita natin yung mga patayan, di ba kaibigan? Ano po maipayo po niyo sa lahat po ng gusto po na maging ganito po na mga posisyon, politiko, mahilig. Tama. Oo. Ito yung advice ni kaibigan. Kung sino man po ang gustong tatakbo pa, ipag-isipan niyo mabuti. Malapit kayo sa kapahamakan. Malapit sa kapahamakan ang inyong kamag-anak. Diba? Kung anong meron sa inyo ngayon, i-focus ninyo para po humaba yung ating buhay. Kaya salamat kaibigan sa advice.